Kabanata 851. Itinaas ni Nolan ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang palso, pagkatapos ay pinakain siya pagkain, tinitingnan ang kanyang mukha. May kailangan ka ba? Nagpout si Maisie. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Kahit na meron talaga, napangisi si Nolan. Bakit ang galang mo sa akin? Samandal si Maisie, ilang pulgada ang layo ng mapupulang labi nito sa magandang mukha nito na parang inosente. Mahal, gusto kong magkatrabaho ang couple at maging tagapagsalita para sa aking alahas. Ano sa tingin mo tungkol dyan? Tinitigan siya ni Nolan. Bakit ka nagtatanong sa akin? Pinagdikit niya ang mga labi niya at saka ipinulupot ang mga braso sa leeg nito. Gusto kong pag-usapan ito kasama ka dahil ayaw kong magalit ka tungkol dito. Kinurot ni Nolan ang kanyang baba, nakatitig pa rin sa kanya. Bakit naman ako magagalit? Pinigyan niya ito ng puppy eyes, dahil dalawang lalaki ang couple. Napapikit si Nolan at napagtantong may mali, ngunit hindi niya maintindihan. Tumalikod si Maisie at umupo sa kandanggan niya, saka itinulak ang mahabang buhok sa likod niya. Mahal, hindi mo naman gugustuhing masira ang pangarap ng iyong mahal na asawa, hindi ba? Napalunok si Nolan at sumang-ayon na may kasamang ungol. Kailan pa naging mapang-akit ang duwende na ito? Idiniin ni Maisie ang labi niya sa pisngi niya at idinikit ang katawan niya sa pisngi niya. Pumayag ka na dito kung ganon. Si Nolan ay nasa ilalim ng kanyang spell, ngunit ang kanyang loika ay buo pa rin. He chuckled and cupped her face, hinawi ang ilang buhok nito sa mukha niya na para bang nakita niya ang plano niya. Handa ka bang itulak ako sa isang bitag? Nabulunan si Maisie at sinuntok ang dibdib. Hindi ko ginagawa iyon. Ngumiti siya. Kung gusto mong pagsamahin ang dalawang lalaki at tatanungin mo ako tungkol dito, dapat may kinalaman ako dito, hindi. Pamukha ang labi ni Maisie. Balak niyang bitagin siya, pero bakit napakatalino niya? Let me guess, bigla siyang hinailan ni Nolan at kinagat ang kanyang leeg. Gusto mong magkatrabaho kami ni Helios bilang iyong tagapagsalita. Natigilan si Maisie. Ngumiti siya. Cheke. Tiyakap siya ni Maisie, hinimas ang ulo sa leeg nito. Maaari mo ba akong tulungan kahit minsan lang? Hinawakan siya ni Nolan at sinabi sa malalim na boses, tigilan mo na yan, o ako. Ano ang gagawin mo? Panunokso ni Maisie, ngunit sinubukan niyang tumakas nang mapansin ang pagnanasa sa mga mata nito. Hinawakan siya ni Nolan at pinaulanan siya ng mga halik. Bastos ka, sinusubukan mong makaligtaan ang hapunan. Pere, walang kalaban-laban si Maisie kaya niyakap niya ito ng mahigpit. Ang mga neon na ilaw ay nagpapaliwanag sa madilim na gabi, misteryoso at parang panaginip, na nagpapawala sa mga tao sa kanilang sarili sa lungsod na hindi nakatulog. Ang mga ilaw sa glitz ay kumikislap, ang mga kanta ay malakas. Umupo si Barbara sa bar, umiinom ng cocktail na hinalo ng bartender. Pagamat nakaalis na si Ian at ang manager, nakagawian pa rin niya si Glitz. Isang lalaki ang umupo sa tabi niya at sinabi sa bartender, isang bote ng whiskey. Nilagay ni Barbara ang baso sa labi niya at saka pinandilatan ang lalaking katabi niya. Hey, Mr. Boucher! Nang lumingon si Francisco at napansin na ang nakaupo sa tabi niya ay si Barbara, nagulat siya. Ikaw, nandito para maglasing. Ngumiti si Barbara at humigop. Inis na sagot ni Francisco, so what if I am? Siya ay nagkakaroon ng masamang araw at inis. Sisabog na sana siya. Ibinaba ni Barbara ang kanyang baso. Nabalitaan ko na buntis si Maisie sa anak mo. Sumabog si Francisco, Miss Chase, mag-ingat ka sa sasabihin mo. Anong ibig mong sabihin anak ko? Hindi yan sa akin. Hindi ako sumiping sa kanya. Kabanata 852. Nagtataka siyang tinitigan ng bartender ngunit hindi ito naglakas loob na magsalita. Tumawa si Barbara. Alam ko, hindi naman siguro maganda ang biglang maging ama. Inilagay ng bartender ang bote sa bar, at agad na ininom ni Francisco ang bote, lagok ng lagok. Kahit na ang mga taong may mataas na tolerance sa alkohol ay hindi makayanan ang pag-inom ng ganoong karaming whiskey. Nang makitang sobra siyang umiinom, sinabi ni Barbara, Mr. Boucher, dapat maghinay-hinay ka niyan. If you get picked up by some chick, mahihirapan akong magpaliwanag kay Maisie. Ito ang kanyang lugar. Lasing na si Francisco, pero nagulat siya. Kaninong lugar? Siya ay nag-aalangan. Hindi mo ba alam na si Maisie ang may-ari ng Glitz? Tinanong siya ni Francisco, hindi ba pinsan ko ang may-ari? Natigilan si Barbara. Biglang tumawa si Francisco. Hindi mo alam. Walang sinabi si Barbara. Nasa ilalim siya ng impresyon na kinuha ni Maisie ang club.
Bakit bigla itong naging kay Helios? Makalipas ang kalahating oras, nakadapa si Francisco sa ibabaw ng bar, tinitigan ang inumin sa kanyang mga kamay. Sabi ko naman sa iyo, hindi akin ang batang iyon. I never touched her. Pero walang naniniwala sa akin. Ayokong pakasalan siya. Miss Chase, kaibigan mo ba itong gentleman na ito? Tanong ng bartender. Hindi. Huminto si Barbara, pagkatapos ay nagsabi, siya ang pinsan ng iyong amo. Nagulat ang bartender pero hindi na nagpatuloy. Tumaan na ang club sa dalawang may-ari ngayon, kaya hindi niya masabi kung totoo iyon. Biglang kumulo ang tiyan ni Francisco kaya napaupo siya at tumingin kay Barbara. Napansin ni Barbara na may mali, ngunit sa mukha si Francisco sa kanyang balikat bago siya makapag-react. Nagulat ang bartender. Miss Chase, namutla si Barbara at inilayo ang mukha bago ang pagbuka. Tinala si Francisco sa itaas, lasing na blackout. Ipinaalam ng bagong manager kay Seyday, at dahil kilala ni Seyday si Barbara, sinamahan niya siya sa itaas para maglinis. Nalaman iyon ni Helios at agad na pumunta sa gates. Hindi na siya pumasok sa front gate dahil ayaw niyang may makaalam. Lumabas siya ng elevator sa 5th floor at nakita niya si Seyday. Lasing ang batang iyon. Kahit na hindi kilala ni Seyday si Francisco, sinabi sa kanya ni Barbara na pinsan siya ni Helios, kaya tumungo ito. Ang bagong manager, si Mr. Gelder, ay nagsabi, lasing na lasing si Mr. Boucher at sinukahan pa si Miss Chase. Miss Chase, nagtaas ng kilay si Helios. Nahulaan niya na si Barbara iyon. Bakit nakikipag-inuman si Barbara sa lalaking ito? Si Barbara ay naliligo sa ibang silid. Hindi niya inisip ang sarili niyang negosyo at nabalot siya ng suka. Wala siyang balak na itago ang kanyang mga damit. May bigla siyang naalala. Kung hindi, anong isusuot ko? Plano niyang tawagan si Maisie para magpadala siya ng ilang damit, ngunit napagtanto niyang nasa labas ang kanyang telepono. Pinalot ni Barbara ang sarili ng tuwalya at maingat na inilabas ang kanyang ulo upang tumingin sa paligid. Wala naming papasok, tama ba? Hindi siguro. Hindi pinapapasok ni Seyday ang sinuman dahil alam niyang nandoon siya. Lumabas siya ng shower at tumingin sa kanyang pitaka, ngunit sa sandaling iyon ay bumukas ang pinto. Si Helios, na pumasok na may dalang bag ay nakatayo doon at natulala. Nakayuko si Barbara habang may hinahanap sa kanyang bag, at dahil kalalabas lang niya sa shower, hindi pa ganap na tuyo ang kanyang katawan, at ang kanyang buhok ay damaykit sa kurba ng kanyang likod. Kabanata 853. Si Barbara ay hindi isang payat na babae ngunit isang napaka-voluptuous, kaya hindi masyadong natatakpan ng tuwalya. May napansin siya, lumingon siya, at diretsyong tumitig sa mga mata nito. Sa sobrang gulat ni Barbara ay napahawak siya sa maluwag na tuwalya na malapit ng madulash. Agad namang tumalikod si Helios, pasensya na. Hindi ko alam na ikaw pala, napalunok siya ngunit natutuwa siyang nakatalikod ito sa kanya. Hindi dahil hindi pa siya nakakita ng mga babaeng artista sa mga shower scene sa kanyang karera sa paggawa ng pelikula, at kailangan niyang makipag-ugnayan sa mga artista kapag sila ay nakabikini, ngunit hindi siya nagkaroon ng hindi malinis na pag-iisip tungkol sa kanila. Ngunit ang insidenteng, ito ay nagparamdam sa kanya. Pinalot ni Barbara ang katawan niya nigtuwalya. Namula ang mukha niya at nakaramdam siya ng awkward. Kailangan mo ba ng tulong, Mr. Boucher? Hindi siya lumingon bagkus ay iniabot niya ang bag sa kanya. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ni Francisco. Meron lang kaming uniform dito. Ito ay bago. Maaari mo itong isuot sa ngayon. Lumapit si Barbara at kinuha ang bag. Masaya siya na may maisusuot siya. Nagulat siya nang makitang namula ang tenga ni Helios at ngumiti. Salamat. Tumango siya at agad na lumabas ng kwarto nang hindi lumilingon. Hawak ni Barbara ang bag, at nang maalala niya ang pamumula ng kanyang mga tenga, hindi niya napigil ang matawa. Akala niya hindi mahihiya ang mga lalaki pero hindi niya inaasahan na ganoon pala siya kaiya. Ito ay may katuturan dahil mayroon siyang malinis na pribadong buhay at may blankong pahina pagdating sa kanyang buhay pag-ibig. Ang isang lalaking wala man lang iskandalo ay parang isang blankong papel. Kahit ang media ay walang puso na dumiretso sa kanya, wala rin siyang karapatang gawin iyon. Nagsuot ng uniforme si Barbara. Hindi ito kasya sa kanya dahil napakaliit nito sa isang sukat at masikip sa dibdib. Kinailangan niyang bitawan ang mga butones para maiwasang masira ang mga ito. Paglabas niya ng silid, nagulat siya nang makita si Helios na nakatayo sa koridor. Nilinggan siya ni Helios ngunit agad ding umiwas bago tumahimik. Hahatid na kita. Kabina at delikado. Tumanggaw si Barbara. Salamat.
Umalis si Helios kasama si Barbara at dumaan sa backdoor, pinagbuksan siya ng pinto ng kotse, at naglakad lang papunta sa driver's side pagkatapos niyang maupo. Ang puting kotse ay dahan-daang umalis sa glitz. Tahimik silang dalawa habang pabalik. Lumiwanag ang mga neon lights sa madilim na cabin. Nilinggan siya ni Barbara at gustong magsimula ng pag-uusap. Bakit mo kinuha ang glitz? Nanatili ang mata ni Helios sa kalsada. Nag-aalala si Nolan na hindi ito kakayanin ni Maisie, kaya ako ang pumalit. Napangiti si Barbara. Hindi ko alam na napakalapit mo pala kay Mr. Goldman. Sabi niya, medyo malapit ka rin kay Maisie. Huminto si Barbara, pagkatapos ay tumingin sa ibaba at ngumiti. Akala ko ang nakaraan ni Maisie ay halos kapareho ng sa akin noong una, ngunit pagkatapos ay natanto ko na siya ay mas malakas. Iba ka talaga, mukha kang malakas pero talagang marupok, at mukhang mahina si Maisie pero malakas talaga. Siya ay higit na mapagpas siya pagdating sa pagharap sa mga issue din. Tumingin sa kanya si Helios at ngumiti. Pinapabayaan mo si Katrina at ang mga Salvador kahit na kung paano kanila tretuhin at iniwan sa nakaraan. Bibigyan ni Maisie ng pagkakataon ng mga taong nanakit sa kanya ngunit hindi magiging banayad sa kanila. Pinagdikit ni Barbara ang kanyang mga labi. Matapos ilantad sina Katrina at Eugene, pinakawalan niya si Katrina dahil malambot ang puso niya. Ayaw niyang may mangyari kay Katrina, kahit na nasa kamay siya ng mga tauhan ni Ian. Kabanata 854. Nang muling litisin ang kaso, gusto lang niyang makumbinsi ang mga Salvador sa kanyang pagiging inosente at walang pakialam kung gagantay sila. Pinauwi siya ni Helios, lumabas siya sa kotse at pumasok sa kanyang apartment building nang hindi lumilingon. Matapos makapasok sa kanyang apartment building at maglakad sa elevator, lumingon siya. Nandoon pa rin ang sasakyan. Nakaramdam siya ng init, iniisip na gusto niya itong makitang ligtas sa bahay. Nang makarating ang elevator sa floor niya, lumabas siya at nakita niya ang isang babaeng nakatayo sa hallway. Si Katrina iyon, kaya natigilan si Barbara. Bakit ka nandito? Nakasandal si Katrina sa dingding na may makapal na makeup at may hawak na sigarilyo. Bakit hindi ako makakapunta at makita ka? Natahimik si Barbara. Nagbuga ng usok si Katrina at tumingin sa kanya. Half-sister mo ako. Mas malala lang ang swerte ko dahil hinding-hindi aaminin ng tatay ko na kanya ako. Pinilit mo ako sa ganitong sitwasyon. Hindi mo ba pwedeng ibahagi ang mga problema ko? Kumunat ang noo ni Barbara. Pinilit kita, siya'y ngumiti. Bakit hindi mo naisip ito noong nakipagsabuatan ka kay Eric Salvador? Humawak si Katrina, mukhang pagod. Gusto ko lang sirain ang reputasyon mo noon. Ha, sa wakas umamin ka na. Naglakad si Barbara sa kanyang pintuan, inilagay ang kanyang code, at narinig si Katrina na nagsasalita sa kanyang likuran. Dahil kay Ian, nanlamig ang kamay niya. Ang sigarilyo ni Katrina ay kalahating sunog, kaya't siya ay pamitik ng abo. Hindi mo inaasahan na mai-in-love ako kay Ian, di ba? Natigilan si Barbara at dahan-daang humarap kay Katrina na nasa likuran niya. Ano ang sinasabi mo? Si Ian ay isang undercover na ahente. Napalapit siya sa atin dahil gusto niyang malaman ang tungkol sa negosyo ni Tony Grant sa pamamagitan ni Eric, pero hindi ko inaasahan na mahuhulog tayo sa isang lalaki. Paano mo nalaman na mahal niya si Ian? Hindi niya sinabi kahit kanino ang tungkol doon. Napangisi si Katrina. Nakalimutan mo na maaga akong umalis ng school at nagsimulang maglaro. Alam ko sa kung paano mo siya tiningnan. Inihagis ni Katrina ang upos ng sigarilyo at tinapakan ito. Akala ko kaya kinuha ako ni Ian dahil mahal niya ako, pero ginagamit niya lang ako para takpan ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang undercover agent. Huminto siya sa harap ni Barbara at walang ekspresyong tumingin sa kanya. Hindi kanya ginamit kasi masyado kang puro. Ikaw ay estudyante at si Miss Chase, while I was the unknown bastard. Sa sobrang gulat ni Barbara ay hindi siya makapagsalita. Napahawak si Katrina sa kanyang kwelyo at naging emosyonal. I even seduced the man that Ian was investigating for him and feed him information. Nahulog ako dito dahil sa kanya. Hindi ko alam na ginagamit niya ako but has the purest of love for you instead. Tinulak siya ni Barbara at nagalit din. Kasalanan ko ba iyon? Nakipagtulungan ka kay Eric para sirain ako dahil doon. Sumigaw si Katrina, oo, kasalanan mo ang lahat. Namumula ang mga mata ni Katrina nang nakatitig sa kanya. Gustong-gusto niya kung gaano ka kainosente, kaya magiging katulad mo rin ako kapag sinira ko iyon. E ano kung ikaw ang lehitimong Miss Chase? Magiging madumi ka rin at hindi ka na niya titingnan ng pareho gay ng dati. Umagalpak siya ng tawa pagkatapos niyang sabihin iyon.
Pero hindi ko inaasahan na mawawala siya pagkatapos nun. Hindi niya yata kinaya iyon dahil hindi kanya nagawang iligtas. Pareho tayong nawala sa kanya, kaya naramdaman ko na nabigyan na ng hustisya. Kabanata 855. I hate you, and I hate the chases. Gusto kong maghiganti, sa tulong ni Eugene o Peter, pero bakit? Hinawakan ni Katrina ang braso ni Barbara at tuluyang nawala sa tamang isip, bakit naging malupit si Ian sa akin? Natulog ako kasama siya, alam mo ba? Pero ginamit lang niya ako bilang pawn. Pinuksan niya ang glitz at tinatrato pa rin ako ng malupit dahil sayo. Hinayaan niya akong saktan ng mga tauhan niya, pero bakit hindi ikaw ang inatake? Sumakit ang braso ni Barbara dahil sa pagkakahawak nito. Biglang may sumulpat at tinulak si Katrina palayo. Nawala siya sa kinatatayuan at bumagsak sa sahig. Napatingin si Barbara kay Helios, na biglang sumulpat sa tabi niya. Nandito ka pa. Matapat na sumagot si Helios, nakita ko siya mula sa ibaba, kaya pumunta ako para tingnan. Aalis na sana siya ng damilat siya at may nakita sa may bintana, kaya nanatili siya. Hindi niya alam kung bakit. Tumayo si Katrina at nagsimulang tumawa. Elena, magaling ka dito. Nagawa mong akitin si Mr. Boucher. Tumahimik ka. Matiim siyang tinitigan ni Barbara, hindi lahat ng tao ay katulad mo. Pinili mo ang iyong sariling landas. Sabi mo ginamit ka ni Ian pero hindi mo ba ginawa yun ng kusa dahil mahal mo siya? Natahimik si Katrina. Hindi siya binigyan ni Barbara ng pagkakataong magsalita. Pinilit ka ba niya? Kung oo, kausapin mo siya. Bakit mo ako sinisisi sa lahat ng kasawian mo? Sa tingin mo ba nandito ako para bulihin mo? Bakit sa tingin mo ay karapat-dapat kang sisihin ang sinuman? Pinilit makita sa mga desisyon mo, o pinilit ko si Ian na huwag kang mahalin? Alam ng nanay mo na may asawa na ang papa ko pero damaykit pa rin sa kanya at ipinanganak ka ng hindi nagpapalam. Hindi mo kasalanan iyon, sa tatay ko iyon, pero hindi mo masisisi ang iba, lalo na hindi ako. Si Barbara was convincing and demanding. Walang masabi si Katrina at tuluyang umalis ng hindi lumilingon. Tumingin si Helios kay Barbara, na nakatingin sa ibaba. Kahit hindi ito magsalita ay kitang-kita niya ang disappointment sa ekspresyon nito. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay sinabi niya, gusto kong uminom. Pumunta si Helios para bumili ng mas masarap na alak mula sa convenience store kasama niya at umupo sa damuhan. Pinuksan niya ang isang lata at iniabot sa kanya, pagkatapos ay may naisip. Nako, hindi pala, nagmamaneho ka. Hindi ka pwedeng uminom. Pinanood ni Helios ang kanyang pag-inom, saka tumangala sa langit na puno ng mga bituin. Parang hindi pa siya nakakita ng night sky na ganito dati. Naging madaldal talaga si Barbara nang magsimula siyang uminom, kung minsan ay nagrereklamo, at nagsimula pa siyang magsalita tungkol sa kanyang nakaraan. Pagdating niya sa mga malulungkot na bahagi, humahagulgol na siya habang nakayakap sa kanyang mga binti. Hindi ko talaga alam kung paano naging ganito. Inilahad ni Helios ang kanyang kamay ngunit huminto sa himpapawid, pagkatapos ay tinapik ang kanyang balikat. Ang lahat ay nakaraan na ngayon. Masyado ka ng maraming nainom. Hayaan mo akong ihatid ka. Hindi naman masyado iyon. Tumangala si Barbara. Ilang hibla ng buhok ang damaykit sa gilid ng kanyang mga mata na basa, ngunit ang kanyang mga mata na hindi nakatutok ay nagtaksil sa kanya. Ipinatong niya ang kanyang mukha sa kanyang mga tuhod at umiiyak habang tumatawa. Mukha ba akong kontrabida? Napalingon si Helios, magulo ang kanyang iniisip. Hindi naman. Siya'y ngumiti. Alam mo ba kung bakit gusto kitang makilala 2 years ago? Kabanata 856. Natigilan si Helios habang nalilitong nakatingin sa kanya. Lasing na sabi ni Barbara, kasi alam kong kasama ni Katrina ang tito mo. Gusto kong maghiganti sa kanya, kaya inilantad ko ang iskandalo sa pagitan niya at ng iyong tiyuhin. Isa pa, ako ang nag-leak ng balita sa nanay mo tungkol sa gem hunting event. I say, kalahating pusong sagot ni Helios. Kung si Barbara ay hindi naglantad sa iskandalo, hindi lamang siya, ang buong pamilya Boucher ay hindi malalaman na si Yugon ay nag-iingat ng isang babae sa labas sa likod ng lahat. Tanong ulit ni Barbara, ako ang naging dahilan ng hiwalayan ng tito at tiya mo. Hindi ka ba naiinis sa akin? Walang magawang tumawa si Helios. Lasing ka. Helios, biglang lumapit si Barbara kay Helios. Ang malabong titig niya ay tila medyo lumino. Tumingin sa kanya si Helios nang hindi umaalis. Hindi niya gusto ang malapit sa mga lasing, ngunit ang amoy ng alak sa kanya ay hindi masyadong nakakasakit sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti siya at sinabing, alam mo ba?
Medyo magaling ka. Kumunat ang noo ni Helios. Mukhang hindi niya maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin ng medyo maganda. Siya ba ay nagsasalita tungkol sa oras na iniligtas ko siya? Ang buwan ay natatanaw lamang mula sa malayo at hindi madungisan. Ito ay medyo maganda, hindi ba? Ano, natigilan si Helios, mukhang lasing na talaga siya. Biglang dumighay si Barbara, at pinhaykit niya ang kanyang mga mata. Bago pa siya makapagsalita, hinawakan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga pisngi at nagtanong na may ngiti sa kanyang mga labi, "Can I kiss you?" Natigilan si Helios, maliban sa pagtataka, mayroon ding pakiramdam na hindi niya alam kung paano ilarawan na hindi pa niya nararanasan noon. Marahil ito ang unang pagkakataon na tinanong siya ng isang babae kung maaari ba siyang halikan o hindi. Napatitig siya sa labi nito na palapit ng palapit. Maaari niya itong itulak palayo, ngunit hindi niya alam kung bakit hindi niya maiangat ang kanyang mga braso. Tila pinigilan sila ng hindi nakikitang puwersa. Pagkatapos, siya ay nahulog, at ang kanyang mga labi ay dumampi sa kanyang baba. Hindi niya namamalayan na hinawakan ang kanyang katawan, at nakatulog siya sa kanya. Sa pagtingin sa taong nasa kanyang mga bisig, itinulak siya ni Helios. "Barbara," may sinabi siya, pero hindi niya narinig ng maayos. Pagkatapos, tumagilid ang kanyang ulo, at hindi na siya nagsalita pa. Nilagay ni Helios ang kamay sa noo at bamantong hininga. Halatang lasing siya, pero ayaw niyang aminin. Umaalingaw pa rin sa kanyang isipan ang tanong na, "Can I kiss you?" Tinito ba ang itsura niya kapag lasing siya? Isang sinag ng sikat ng araw ang nasala sa silid. Ang mga automatikong kurtina ay iginuhit at pinahintulutan ang mas maraming sikat ng araw na mapuno ang silid. Kumunat ang noo ni Maisie at itinaas ang braso para takpan ang mga mata habang dahan-daang iminulat ang mga mata. Napansin ni Nolan na nagising siya. Hinawakan siya nito sa kanyang mga braso at hinalikan ang gitna ng kanyang mga kilay. "Gising ka na ba?" Mahinang sagot niya. Nakahanap siya ng komportableng lugar sa dibdib nito at muling nakatulog. Isang pilyong ngiti ang lumitaw sa sulok ng labi ni Nolan nang ipasok niya ang kanyang mga kamay sa kumot. Pagkaraan ng ilang sandali, minulat ni Maisie ang kanyang mga mata at sinimulang sipin at suntukin siya. "Ikaw tanga, Ray." Bigla siyang napasigaw sa sakit. Nagmamadaling bumangon si Nolan at binuksan ang kumot. "Anong problema?" Namula ang pisngi ni Maisie sa galit. Inilagay niya ang kanyang kamay sa likod ng kanyang baywang at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, na sprained ang likod ko. "Kasalanan mo ang lahat ng ito." Bago pa siya matapos magsalita ay isinubsob niya ang ulo sa unan. Nang makita kung gaano siya kahihiyan, tumawa si Nolan at inilagay ang kamay sa kanyang baywang. "Oo, kasalanan ko ang lahat. Tulungan kitang magmasahe." Habang minamasahe niya ang bewang niya, unti-unting nagbago ang mga mata nito. Tulad ng isang leon na hindi pa nakakain ng sapat, sinunggaban niya muli si Maisie, ipinagpatuloy ang kanyang naiwan kagabi. 7:30 na ng umaga habang binuhat ni Nolan si Maisie pababa. Hinihiga siya nito sa sopa at sinabing, "Stay here. Magluluto ako ng almusal." Hinalikan niya ang tuktok ng kanyang ulo at pumunta sa kusina. Nakasandal sa sopa, natulala si Maisie sa kanyang abalang figure sa kusina na may ngiti sa kanyang mukha. Kabanata 857. Hindi alam ni Maisie kung kailan ito nangyari, ngunit si Nolan lang ang nasa kanyang mga mata nang mapagtanto niya ito. Nang matapos si Nolan sa paghahanda ng almusal, ipinatong ni Maisie ang kanyang baba sa kanyang palad at tinitigan ng kanyang asawa ng may pananabik, "Honey, nakikita kung gaano ako nakipagtulungan sa iyo kagabi at kaninang umaga, hindi ba dapat ay oo ka na?" Inilagay ni Nolan ang maaraw na gilid sa kanyang plato at sumagot, "Pag-iisipan ko." Ibinaba ni Maisie ang mga kamay at tuwid na umupo. "Ano, bakit kailangan mo pa itong isaalang-alang?" Nagtaas siya ng kilay at naglagay ng isang tasa ng mainit na gatas sa mesa. "Depende sa performance mo for the next few days. Kung masaya ako, siguro sasabihin kong oo." Para magawa ito, walang ibang choice si Maisie kundi ang magnalit ng ngipin at tumango. Nang makita ang masungit na anyo ni Maisie, nagtanong si Nolan, "Hindi ka ba nagseselos na mag-shoot ang asawa mo ng ganoong endorsement sa ibang lalaki?" "Nagseselos? Bakit ako dapat? Pareho kayong." "Well, iba ito. Para kayong magkapatid, at wala akong nakikitang problema para sa inyo na isulong ang pagmamahalang pangkapatid sa pagitan ninyo ni Helios. Di sila in love sa isa't isa or whatsoever. Dalawang gwapong lalaki lang ang nakatayong magkasama para kumuha ng ilang litrato."
Pinaikit ni Nolan ang kanyang mga mata nang medyo nakaramdam siya ng sama ng loob nang malaman niyang may kalokohan ang kanyang asawa sa pagitan nila ni Helios. Hindi niya lang talaga maintindihan. Inabot ni Maisie ang kanyang kamay at bamulong, isang beses lang, pangako. Hindi lang nakatiis si Nolan sa tuwing may hinihingi ito sa kanya sa ganitong paraan. Hindi niya kayang tumanggi sa kanya at ayaw niyang malungkot siya. Sa huli, ibinaba niya ang tasa at sinabing, sige, minsan lang. Samantala, natulog si Barbara hanggang umaga. Nang magising siya, amoy-amoy niya ang alak, gamaan ang pakiramdam niya, at nauuhaw. Pagkatapos niyang tingnan ang paligid, bumangon siya mula sa kanyang kama. Nasa hotel ako. Tapos, unti-unting bumalik sa isip niya ang mga nangyari kagabi. Matapos siyang ihatid ni Helios kagabi, nabangga niya si Katrina. Pagkatapos, muling nagpakita si Helios, at sabay silang uminom ng alak. Bukod sa, pwede ba kitang halikan? Nang lumabas sa kanyang isipan ang tanong ni Barbara kay Helios, tinakpan niya ang kanyang pisngi sa kahihiyan. Mabilis na binuksan ni Barbara ang kumot at bumangon sa kama. Pagkatapos, nagkataon na nakakita siya ng isang note sa ilalim ng isang basong tubig sa mesa sa tabi ng kama. Kinuha niya ang note at binasa. I don't know the door's password to your house, so pwede lang kitang ipadala sa hotel. Alam kong mauuhaw kapag gising mo, para sa'yo yung baso ng tubig. Sa pagtingin sa magandang sulat kamay at sa matamis na mensahe, nalaman niya kaagad na iniwan ni Helios ang note. Ibinaba ni Barbara ang kanyang ulo at naisip, ginagamot ba niya ang lahat ng ganoon din? Gayunpaman, hindi ito ang dapat niyang alalahanin. Ang dapat niyang ikabahala ay ang tanong niya kay Helios kagabi. Paano niya ito haharapin sa susunod? Sa hapon, sa Seoul. Ano? Sinabi ni Mr. Goldman na oo. Hindi makapaniwalang tumingin si Kennedy kay Maisie. Tumanggaw si Maisie. Siyempre, walang paraan na tatanggihan niya ako. At saka, sinabi na rin ni Nina na okay lang si Helios basta okay lang ang sinabi ni Nolan. Bagamat tila malaki ang pabor niya kay Nolan, hindi ito pinansin ni Maisie basta oo. Hiniling ni Maisie kay Kennedy na makipag-ugnayan sa mga tao mula sa fashion magazine. Minsang narinig nila na si Helios at Nolan ay magtatrabaho sa isang commercial together, may pinadala agad sila. Tuwang-tuwa ang lahat ng mga tao sa Seoul nang mabalitaan nila na magkatrabaho sina Helios at Nolan sa isang commercial. Magkasabay na dumating sa Seoul sina Helios at Nolan. Lahat ng mga tagahangal ni Helios ay nagtipon sa labas ng Seoul, at kinailangan ng maraming seguridad upang mapanatili ang kaayusan sa pinangyarihan. Bumaba si Helios sa sasakyan. Nakasuot siya ng mahabang blue-gray na trench coat na may puting turtleneck shirt. Mas naging maamo at matikas ang hitsura niya. Inikat niya ang ulo para tingnan si Nolan. Si Nolan ay nakasuot ng itim na suit, at siya ay mukhang matalim at cool. Kabanata 858. Pareho silang nakagawa ng kaguluhan sa internet gamit ang Helios Nolan noong sila ay nasa Winston Island. Ngayong magkasama silang lumabas sa harap ng publiko, lahat ng kanilang mga tagahanga ay labis na nasasabik. Nakalagay ang kamay sa bulsa, sinabi ni Helios, akala ko tatanggi ka. Sinulyapan siya ni Nolan at sumagot, sa totoo lang, gusto ko talaga. Pagkatapos nun, pumasok muna siya sa lobby. Tumawa si Helios at sumunod sa kanya. Napakaraming fans ang nagtipon-tipon sa labas ng Seoul, dahilan upang lumabas ang mga empleyado ng katapat at katabing tindahan at sumali sa kasiyahan. Nabalitaan ko na nag-invite ang Seoul Jewelry ng movie star para mag-shoot ng endorsement. Hindi ba't kahanga-hanga iyon? Hindi lang bida sa pelikula. Nakalimutan mo na ba si Mr. Goldman? Total ang may-ari ng Seoul Jewelry ay asawa ni Mr. Goldman. Inggit na inggit ako sa kanila. Hindi nakapagtataka na napakaganda ng kanilang negosyo. Si Kennedy at ang shooting crew ay naghihintay sa kanila sa lobby. Nang makita ni Maisie na sabay na lumitaw ang dalawa, nanlaki ang mga mata niya. Nagkataon lang, parang nababasa nila ang isip ng isa't isa. Tumingin si Nolan kay Maisie at delikado itong pinaikit ang mga mata. Alam niya kung ano ang nangyayari sa ulo ni Maisie sa isang tingin lang, at nanumpa siya sa Diyos na aayusin niyang muli ang account sa kanya pagkatapos ng shooting. Nararamdaman ni Maisie ang intensyon ni Nolan habang nakatingin ito sa kanya. Namumula ang kanyang pisngi, at naisip niya sa kanyang sarili na mamamatay na naman siya ngayong gabi. Parehong guwapo sina Nolan at Helios. Hindi na nila kailangang magsuot ng anumang pampaganda, at kailangan lang nila ang magsuot ng parehong damit. Pagkatapos ay sinuot nila ang parehong singsing sa kanilang hintuturo at buntot na daliri. Hindi nila kailangang sabihin ang anumang mga linya.
Kailangan lang nilang maglagay ng ilang pose. Lumabas si Maisie sa shooting studio, kung saan naghihintay sa labas si Nina at Quincy. Nang makita siya ni Quincy, lumapit siya sa kanya at tinanong, Mrs. Goldman, bakit mo hiniling kay Mr. Goldman na pumunta dito para sa endorsement shooting? Hindi alam ni Quincy na nandito si Nolan para kunan ng endorsement kasama si Helios. Tatawa na sana siya sa sarili niya kung alam niya ang tungkol dito. Napakurap si Maisie at sumagot, ginagawa ko ito para sa kumpanya. Sa kanilang dalawa sa endorsement, sigurado akong kikita tayo dito ng isang pot na puno ng pera. Napangiti si Quincy, Mrs. Goldman, mas lalo kang kumikilos bilang isang babaeng negosyante. Kung tutusin, handa siyang hilingin sa kanyang asawa na maging modelo ng kanyang produkto upang kumita ng pera. Hindi naman itinanggi ni Maisie. Natawa siya at sumagot, talaga. Ganon din ang iniisip ko. Lumapit si Nina sa kanya at mamulong, sa totoo lang, kapag magkasama sina Hells at Mr. Goldman, mukhang magiging magaling silang mag-asawa. Si Nolan ay hindi kailanman lumitaw sa parehong larawan kasama si Helios noong nakaraan. Kahit na nagkaroon sila ng ilang interaksyon sa Facebook, nang i-publish ng mga turistang iyon ang mga larawang kuha nila sa Winston Island, agad silang nag-viral to the point na ang ilan sa mga netizens ay nagsabi pa na sila ang perfect match para sa couple. Kaya naman, tiwala si Maisie na ang pag-endorso ng magazine na ito ay tiyak na magiging isang hit. Tinakpan ni Maisie ang bibig niya at tumawa, tama. Malaki ang kikitain natin this time. Tama ka, sandali lang. Kailangan ko ring i-publish ang ilan sa mga larawan sa Facebook. Nilabas ni Nina ang kanyang phone at kinuhanan sila ng ilang litrato. Kumuha ng ilang larawan sina Helios at Nolan sa harap ng reflector ng photography. Namangha ang photographer sa mga larawan, at sigurado siya na ito na marahil ang pinaka-mahal na pabalat ng magazine na nagawa niya. Nang si Maisie ay nakatingin sa telepono ni Nina, naramdaman niya ang isang anino na bumabalot sa kanya. Pareho silang nagtaas ng ulo. Hinawakan ni Nolan ang kanyang mga balikat at dinala siya, naiwan sina Nina at Quincy na nagkatinginan sa isa't isa na nalilito. Lumapit si Helios at kinabit ang butones gamit ang isang kamay. Tumingin siya sa direksyon kung saan dinadala ni Nolan si Maisie at nagtanong, kontento na ba kayo ngayon? Isang nakakahiyang ngiti ang pinakawalan ni Nina habang si Quincy naman ay tulala. Nolan, mangyaring maglakad ng mas mabagal. Mahal, halos hindi na makasabay si Maisie sa bilis ni Nolan, at humihingal siya. Kabanata 859. Nakarating sila hanggang sa isang bakanting koridor. Inipit siya ni Nolan sa daan, nilapitan siya, at ginawaran ng malalim na halik sa labi. Sa tingin ko, ang saya-saya mo ha. Gusto mo pa bang gumawa ng ganito ulit in the future? Ang dibdib ni Maisie ay kumakabog ng husto. Namilog ang mga mata niya habang nakapout at sinabing, hindi na ako gagawa ng ganito. Napakasama niya. Alam niya lang kung paano sasamantalahin ang pagkakataon na ibuli ako. Ngunit mahal ko ito. Hinaplos ni Nolan ang kanyang mga mata gamit ang kanyang daliri at tumawa. Ngayong kontento ka na, dapat akin na, di ba? Bagamat alam niya ang ipinahihiwatig ni Nolan, hindi pa rin niya maiwasang mapahiya. Hindi ngayon. Lumapit siya at mamulong sa tenga niya, how about tonight? Ipinulupot ni Maisie ang kanyang mga braso sa kanyang leeg, tumingin sa kanya ng diretso, at binigyan siya ng isang malawak na ngiti. Dahil napaka-cooperative mo ngayon, hayaan mo akong gawin ito ngayong gabi. Namamaos na tumawa si Nolan at hinalikan ang kanyang kilay. Aabangan ko kung ganoon. #Helios Nolan's endorsement #. #Mr. Goldman, Helios #. Ang dalawang balitang ito ay naging viral sa internet sa loob lamang ng 2 araw, at naging isa sila sa pinakamainit na paksa sa Google Trends. Pati ang mga litrato nila pagdating sa soul na may kinuha sa dilim ay naging hit sa Facebook, at lumabas din sa mga headline ng entertainment outlets. Marami sa mga netizens ang natulala. Ilan pa sa kanila ang nang-aasar kay Nolan dahil sa panloloko sa kanyang asawa mula nang pumunta siya sa kumpanya ng alahas ng kanyang asawa para mag-shoot ng endorsement kay Helios. Soon, a certain passionate netizen found out that it was Maisie who invited both of them to shoot the endorsement. Nang lumabas ang balita ay sumabog ang mga netizens. #ang asawa ni Mr. Goldman ay talagang hilig sa bagay na, Helios Nolan, sa kabila ng pagiging asawa niya. She's so proud of them that she even invited both of them to be the spokespeople of her product. #Mr. Goldman, nakakatuwa ang asawa mo #. Tunay na mahal ni Mr. Goldman ang kanyang asawa.
Kung hihilingin ko sa aking asawa na gawin ito, tiyak na sasabihin niya na nawawala ako sa aking isipan. Lumabas din si Maisie sa Google Trends dahil sobrang hilig niya ang pagsasama ni Nolan at Helios. Ilan din sa mga netizens ang pumunta sa kanyang Facebook at tinukso siya dahil sa pagtaksilan sa kanyang asawa. Sa isang western restaurant, napaka-incredible mo. Paano ka makakakuha ng napakaraming bagay sa Helios Nolan? Sinusubukan mo ring kumita ng pera mula dito. May off day si Riley ngayon, kaya lumabas siya para mananghalian at makipagchismisan kay Maisie. Dahan-daang pinutol ni Maisie ang kanyang steak at sumagot, bakit hindi? Napakagandang pagkakataon na kumita ng pera, kaya walang paraan na dapat kong bitawan ito, di ba? Nag-click si Riley sa kanyang dila. Oo naman, mas nagiging business-minded kapag katapos mong maging boss. Sino bang negosyante ang ayaw kumita ng pera? Kailangan kong palakihin ang mga anak ko, okay. Napangiti si Maisie. Kinagat-kagat ang kanyang tinidor, nagtatampo na sinabi ni Riley, kahit hindi kayo kumikita ng pera para palakihin ang inyong mga anak, ang perang kinikita ni Mr. Goldman ay higit pa sa sapat para gastusin ninyo. Siya na ngayon ang pangalawa sa pinakamayamang tao sa mundo. Ang kanyang kabuoang halaga ay higit sa 10 milyon, hindi banggitin na ang Black Gold ay kumikita ng ilang milyon bawat taon. Para siyang naglalakad na ATM. Ang pinakamayamang tao sa mundo ay si Yarek, ang ina po ng mga Hathaway sa Yar Amor, at ngayon. Si Nolan ay isang ranggo lamang sa ibaba niya. Tumawa si Maisie at sumagot, pera niya iyon, hindi sa akin. Kayong dalawa ay hindi makatwiran. Napabuntong hininga si Riley. Ngayon lang nakita ni Riley ang dahilan kung bakit gustong magpakasal ng lahat ng socialite kay Nolan. Magaling siyang kumita at mahal na mahal ang asawa, hindi pa banggitin na gwapo ito. Natitiyak niyang nailigtas ni Maisie ang buong kalawakan sa kanyang nakaraang buhay. Kung hindi dahil sa maliit na aksidente 9 na taon na ang nakararaan, hindi sana makakatagpo ni Maisie si Nolan. Kung hindi niya naabutan si Nolan, iba ang mangyayari. Lahat ay etinadana. Kung hindi si Mrs. Goldman at Miss Hill. Isang boses ang lumabas mula sa kanilang likuran. Sabay na napalingon sina Riley at Maisie, at ang taong naglalakad palapit sa kanila ay walang iba kundi si Maisie. Kabanata 860. Nabalitaan nilang dalawa na nabuntis si Maisie, at gusto ni Elder Master Boucher na pakasalan siya ni Francisco. Nagsimula nang maglibot si Maisie sa pagyayabang na magiging miyembro siya ng Butchers. Hindi lamang siya bumalik upang manirahan kasama ang mga Hannigan, ngunit ang mga taong tumingin sa kanya sa huling pagkakataon ay nagsimulang magtipon sa paligid niya, na kinukuha ang kanyang pabor. Riley clicked her tongue and said, noong naisip ko lang kung sino iyon. So ikaw pala, ang babaeng sinamantala ang kanyang anak para makapasok sa isang prestihiyosong pamilya. Hindi naging marahas si Maisie sa sarkastikong sinabi ni Riley tulad ng dati. Mula nang siya ay kicked out sa Hannigans, siya ay nagbago. Siya ay naging mas kalmado at mas nakolekta. Hinaplos niya ang flat na tiyan niya at ngumiti, oo, tama ka. Kahit na sinamantala ko ang baby ko, hindi mo maitatanggi na descendant siya ng Butchers. Mahal na mahal siya ni Elder Master Boucher. Magiging pamilya na tayo sa malapit na hinaharap. Hindi mo ba naisip na dapat mo akong tawagin bilang iyong pinsan, Miss Hill? Inilibot ni Riley ang mga mata kay Maisie at sumagot, Hindi pa rin alam kung anak ni Francisco ang sanggol sa tiyan mo. Bumaba ang mukha ni Maisie. Anong ibig mong sabihin? Kahit ayaw mo sa akin, hindi ako papayag na bastyusan mo ng ganyan ang isang ina po ng Butchers. Tsaka isa yung tita mo sa mga Butchers. Hindi mo ba naisip na hindi mo siya dapat ipahiya sa harap ng publiko? Ikaw, nang may sasabihin pa sana si Riley ay pinigilan siya ni Maisie. Tumingin siya kay Maisie at walang pakialam na sinabi, well, congratulations then, Miss Hannigans. Malaki ang bibig ni Riley. Sana mapatawad mo siya. Tumingin si Maisie sa likod niya at nginisyan. Dapat kang matuwa na nakalabas ako ng ligtas, tama, Mrs. Goldman. Kung hindi, hindi na makakabalik ang anak ko sa sarili niyang pamilya. Sinasabi niya na ipinadala siya ni Maisie sa istasyon ng pulisya sa pamamagitan ng isang recording pen. Walang pakialam na sagot ni Maisie, buti na lang natutunan mo ang iyong leksyon at nagpasya kang gumawa ng bagong dahon. Sana manatili ka sa ganitong paraan. Malungkot ang mukha ni Maisie, at sinabi niya, sa nagngangalit na mga ngipin, hinding-hindi ko makakalimutan ang araling ito. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at umalis. Galit na galit si Riley habang pinagmamasdan si Maisie na papalayo.
Ang babaeng ito ay kumikilos na parang asterisk sa bago pa man siya maging isa sa mga butchers. I can't imagine what she will turn into after she really became Francisco's wife. Sumimsim si Maisie sa baso ng tubig at hindi na nagsalita. Hindi siya interesadong malaman kung sino ang ama ng sanggol sa tiyan ni Maisie. Wala rin siyang pakialam kung sino ang mapapangasawa niya. Hanggat wala siyang ginagawang labis, wala siyang gagawin sa kanya. Matapos ang pag-endorso ng alahas ni Nolan at Helios ay naging pabalat ng magazine, ang magazine ay nabili sa loob ng kalahating araw. Kasabay nito, matagumpay na nalampasan ng Sol ang La Perla sa mga tuntunin ng atensyon at dami ng mga benta, papalapit sa Taylor Jewelry at naging pangatlo sa pinakamalaking kumpanya ng alahas. Malaki ang impact na dala ni Helios at Nolan. Maraming sikat na celebrity sa entertainment industry ang nagsimulang lumapit kay Sol sa pagtatangkang makipag-deal sa kanila. Ang ilan sa mga pinakamalaking kaganapan sa fashion ay nagsimulang magrente ng mga alahas mula sa Sol hanggang sa mga first-tier na artista para sa mga kaganapan, malalaking hapunan, at iba pa. Sa buong linggo, maliban sa pagtatrabaho at pagpirma ng mga kontrata, nagtrabaho din si Maisie sa paghahanda ng isang sorpresa sa kaarawan para kay Nolan. Wala siyang sinabi tungkol dito kay Nolan, at tinalakay lang niya ito kina Riley, Barbara, at Luis, sa Black Gold. Hindi man lang nakatutok si Nolan sa dokumento. Kung tutusin, halos isang linggo na siyang hindi pinapansin ni Maisie. Pinisil niya ang kanyang ilong at tinanong si Quincy, ano ang ginagawa ni Maisie kamakailan. Saglit na natigilan si Quincy bago sumagot, si Mrs. Goldman ay nagkaroon ng medyo masikip na schedule sa nakaraang linggo. Narinig ko na pupunta siya dito at doon, pumipirma ng mga kontrata sa ilan sa mga pangunahing tatak. Ang dami ng benta ng Sol ay pag-anda ng pag-anda. Kumunat ang noo ni Nolan. Bigla siyang nagsisi na pinayagan si Maisie na mag-operate ng isang jewelry company. Nang maging abala siya, tuluyan na niyang nakalimutan ang tungkol sa kanya. Sa pagtingin sa madilim na ekspresyon sa mukha ni Nolan, may kakaibang pakiramdam si Quincy na si Nolan ay parang isang inabando ng malaking aso na naghihintay sa kanyang babaeng may-ari.